Live with discipline. Maraming tao ang naniniwala na para yumaman, kailangan mong kumita ng napakalaking halaga ng pera. Pero sa totoo lang, maraming taong mataas ang sahod ang wala pa ring ipon dahil mas mabilis tumaas ang kanilang gastos kaysa sa kanilang kinikita. Ang sikreto sa pagbuo ng yaman ay hindi lang kung gaanong kalaki ang kinikita mo, kundi kung gaano karami ang natitira pagkatapos mong gumastos. Sa video na ito, pag-usapan natin ang 10 bagay na pwede mong tipirin nang hindi mo kailangang isakripisyo ang kalidad ng buhay mo. Una, soft drinks, milk tea, at iba pang sugary drinks. Hindi naman masamang uminom ng soft drinks o milk tea paminsan-minsan. Ang problema, kapag naging araw-araw na itong bahagi ng routine mo. Halimbawa, kung gumagastos ka ng 100 piso kada araw, aabot ito ng 3,000 kada buwan o 36,000 sa loob ng 1 taon. Isipin mo kung gaano kalaking halaga iyon na maaari sanang napunta sa emergency fund mo, investment, o pang-travel. Subukan mong gawing reward ang mga inuming ito kaysa naging pang-araw-araw mo ng gastos. Mas makakatipid ka na, makakabawas ka pa sa sobrang asukal na iniinom mo. Pangalawa, food delivery. Napakadaling umorder gamit ang food delivery apps. Ilang pindot lang, may pagkain ka na. Pero tandaan na hindi lang pagkain ang binabayaran mo. May delivery fee, service fee, at kung minsan ay mas mataas pa ang presyo ng pagkain kumpara sa mismong restaurant. Kung may oras ka nang magluto o magbaon, malaking tipid ang magagawa mo. Bukod sa mas mura, mas kontrolado mo na rin ang dami ng serving at kalidad ng mga ingredients. Hindi mo kailangang alisin ang food delivery sa buhay mo, pero mas magandang gamitin ito kapag talagang kailangan lang. Pangatlo, mga subscription na hindi mo na ginagamit. Streaming services, premium apps, cloud storage, online games, gym memberships. Madalas, nakakalimutan nating may buwanang bayad ang mga ito. Kahit mukhang maliit lang ang 149 to 299 pesos kada buwan, kapag pinagsama-sama ang 5 o 6 na subscription, maaari kang gumastos ng higit 1,000 pesos bawat buwan para lang sa mga bagay na halos hindi mo naman ginagamit. Maglaan ng ilang minuto bawat buwan para tingnan ang mga automatic deduction sa account mo. Kanselahin ang mga hindi nagbibigay ng halaga sa iyo. Pang-apat, impulse buying. Isa ito sa pinakamalaking dahilan kung bakit hirap mag-ipon ang maraming tao. Nakakita lang tayo ng malaking discount, flash sale, o limited time offer, pakiramdam natin kailangan na nating bumili agad. Pero tandaan ang simpleng prinsipyo. Hindi ka nakakatipid kapag bumibili ka ng mga bagay na hindi mo naman kailangan. Subukan ang 24-hour rule para sa maliliit na gastos at 30-day rule para sa mas mamahaling bilihin. Madalas, pagkatapos ng ilang araw, mawawala rin ang excitement at marirealize mong hindi mo pala talaga ito kailangan. Pang-5, konsumo sa kuryente. Hindi mo kailangang mamuhay sa dilim para makatipid sa kuryente. Minsan, ang maliliit na habits ang may pinakamalaking epekto sa electric bill. Patayin ang ilaw kapag walang tao sa kwarto, bunutin ang charger at appliances kapag hindi naman ginagamit. Gumamit ng electric fan kung sapat naman ang panahon. Kung bibili ng bagong appliances, piliin ang energy efficient models kung kaya ng budget mo. Kapag naging consistent ang mga simpleng gawain ito, mapapansin mong unti-unting bumababa ang buwanang bayarin. Pangalawa, tubig.
Isa pang bagay na madalas nating hindi napapansin ay ang paggamit ng tubig. Ang pag-aaksaya ng tubig ay hindi lang dagdag gastos, nakakaapekto rin ito sa ating likas na yaman. Simpleng pagsasara ng gripo habang nagsisipilyo, pag-aayos ng tumutulong gripo, at tamang paggamit ng tubig sa paghuhugas ay malaking tulong na. Hindi mo kailangang bawasan ng kalinisan. Kailangan mo lang maging mas responsable sa paggamit. Pang-7, pagiging masyadong brand conscious. Hindi lahat ng mamahaling brand ay otomatikong pinakamahusay. Sa maraming pagkakataon, may mga local brands o generic products na halos parehas lang ang kalidad pero mas mababa ang presyo. Bago bumili, magbasa muna ng reviews, ikumpara ang mga features, at isipin kung sulit ba talaga ang dagdag na bayad para lang sa pangalan ng brand. Ang tunay na matalinong mamimili ay bumibili batay sa kalidad at halaga, hindi lang dahil sa sikat na logo. Pang-8, mobile data at load. Kung palagi kang bumibili ng load o data promos, subukan mong tignan kung akma ba ito sa aktwal mong paggamit. Kung madalas ka namang nasa bahay, paaralan o opisina na may wifi, baka hindi mo na kailangan ng pinakamahal na data package. Sa pamamagitan ng tamang pagpili ng promo at pag-download ng videos o files habang nakakonekta sa wifi, maaari kang makatipid ng malaki bawat buwan. Pang-9, unplanned shopping. Isa sa pinakamabisang paraan para makatipid ay ang paggawa ng shopping list bago pumunta sa grocery o mall. Kapag wala kang listahan, mas madali kang matukso ng mga nakadisplay, sale items, at mga produktong hindi mo naman talaga kailangan. Magtakda rin ng budget bago umalis ng bahay. Kapag alam mo ang limitasyon mo, mas madali mong makokontrol ang paggastos. Panghuli, lifestyle inflation. Ito ang isa sa pinakakaraniwang pagkakamali kapag nagsimula ng tumaas ang kita. Kapag nadagdagan ang sweldo, nadadagdagan din agad ang gastos. Mas mamahaling cellphone, mas mamahaling pagkain, o mas maraming online shopping. Walang masama sa pag-improve ng lifestyle, pero siguraduhin munang lumalaki rin ang iyong ipon at investment. Magandang prinsipyo ang pay yourself first. Ibig sabihin, magtabi muna ng pera para sa savings bago gumastos sa mga luho. Tandaan, hindi dahil kaya mo nang bilhin ng isang bagay, ay kailangan mo na itong bilhin. Ang pagtitipid ay hindi ibig sabihin na ipagkakait mo sa sarili mo ang lahat ng gusto mo. Ang tunay na pagtitipid ay ang paggastos ng may layunin at pag-iwas sa mga gastusing hindi naman talaga nagbibigay ng pangmatagalang halaga. Tandaan, ang maliit na desisyong ginawa mo araw-araw ay bumubuo ng iyong financial future. Kung naging kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang content tungkol sa personal finance, self-improvement, at pagbuo ng disiplinadong buhay. Maraming salamat sa panonood!